Welcome sa lahat sa video channel na ito. Ang channel ng video na ito na The Heart of Jesus ay naghihintay para sa iyo ng mga regalo at nagbibigay sa iyo ng makalangit na mga liham ng pag-ibig na ipinadala sa atin noon at ngayon mula sa ating Panginoong Hesukristo at mula sa mahal na Birheng Maria, upang maihanda natin ang ating mga sarili ng maayos para sa makalangit na kasal ng kanyang Diyos ng Kordero. Inihaharap namin ngayon ang salita ng Diyos na sinalita ng ating Panginoong Jesucristo. Sa banal na monasteryo ng Bagong Jerusalem ng Romania, ang salita ng Diyos tungkol sa Antikristo at sa Apocalyptic Beast bahagi 2, pagpili ng mga teksto mula sa salita ng Diyos sa paksang ito. Sipi mula sa salita ng Diyos mula sa Linggo ng Publikano at Pariseo Pebrero 5, 2023. Ako ay naririto sa itaas, kasama ang grupo ng mga santo at mga anghel. At inilalagay ko ang aking salita sa aking aklat ngayon at nagpapastol kasama nito, sapagkat ako ay sugo ng Ama tulad ng 2,000 taon na ang nakaraan at ako ay gumagawa sa ilalim ng aking bagong pangalan, ang salita ng Diyos. Gaya ng nasusulat na linggo na at mayroon akong isang salita na ilalagay sa aklat ngayon, ito ay kalahating araw at ibinabangon ko kayo upang salubungin ako, ang mga mapagpanggap na anak ng Diyos, na ako ay may isang salita ng pagpapastol. Mayroon akong isang salita upang sabihin o magbantay kasama ng mga banal mula rito. Mula sa itaas, mula sa lupain ng aking pagparito sa katapusan ng panahon, at sa sinasalitang salita ako ay nagbabantay, at pagkatapos ang salita ay nagpapatuloy at gumagana, sapagkat ganito ang paggawa ng Diyos. Gaya ng sa pasimula ay gumagawa siya, sapagkat sa pasimula ay ang salita, at gayon pa man ngayon, sa katapusan ng panahon, kung kailan ang lahat ay magwawakas upang mabago, at ngayon ang aking salita para sa muling pagsilang sa mundo ay natupad. Sinira ng tao ang lahat at isinasantabi ang kanyang gawa, at itinatabi ang Diyos na may lalang, ngunit sinong makikipaglaban sa Diyos at mananaig? Ang lahat ng mga kalaban na nagnanais na maging mga Diyos ay nawalan ng buong buhay. Sapagkat sila ay mga bulag at walang nakikitang higit sa kanilang makalaman na pag-iisip ng tao na nahulog mula sa Diyos sa pamamagitan ng katiwalian na isinilang ng pagsuway ng tao sa Diyos sa langit, at narito, ang lahat ng mga kalaban. Hindi nakikita, ngunit nagyayabang lamang, naniniwala sa kanilang kalagayan, at kapag nakita nila ang Diyos, sila ay napuno ng lahat ng kahihiyan at nakita ang kanilang oras ng buhay na nabigo, At iyan ang dahilan kung bakit sinabi ko sa Ama ng 2,000 taon nakalipas na mga taon sa kanilang pakikibaka sa Diyos, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ako ay gumawa ng kamangha-mangha upang ang mga gawa ng Diyos ay manatiling nakasulat sa lupa. Sapagkat ako ay gumawa upang ang lahat ng bagay na lumuluwalhati sa Diyos ay maisulat sa takdang panahon. Ang pagtuturo ay dumating sa mga pumili nito, paanong hindi ito ang Diyos? Sino ang gumawa ng langit at lupa at mundo at tao? Ano ang magagawa ko sa iyo, tao, kung patuloy mong kalimutan ito upang kahit papaano ay makahanap ka rin ng sasabihin, upang isipin mo rin na ikaw ay may kakayahan ikaw din ang gumawa ng langit at lupa at lahat ng ginawa ng Diyos. Sa gayon ay mayroon kang isang bagay na ibibigay sa iyong sarili na alam mo at na maaari mong makita na kung nais mong magtatag ng isang bagay sa lupa sa simpleng paningin, kailangan mong simulan ang paggawa nito upang ito ay makita. Upang maaari mong gamitin ang iyong nilikha. Hindi ako hihingi sa iyo ng anuman, maliban na ikaw ay namamangha sa lahat ng mga gawa ng Diyos na lumikha, at hayaan ang iyong sarili na maging maliit at mamuhay sa oras ng buhay na may pakinabang. Pinarangalan mo ang Diyos na lumikha at iyon ang dahilan kung bakit ibinigay mo ang iyong sarili sa dayuhan espiritu, ang espiritong sumasalungat sa Diyos. Ang espiritong pumasok sa langit at binago ang isip ng tao at pinatalikod ang tao sa pagsunod sa Diyos, at may 7,000 taon na mula noon. At iyan ka, tao, at iyon ang iyong ginagawa, at ganyan ka nahuhulog sa kamangmangan at nagpapanggap na kilala mo ako, ang Panginoon, mangyaring magsisi sa mga araw ng iyong kamangmangan, hindi mo madadaig ang Diyos yumuko. Please God this. Hindi ka maaaring maging kasing laki ng iyong nais na maging hindi mo maaaring mamuno sa ibabaw ng lupa at sa iyong mga kapantay. Dahil hindi ito sa iyo, dahil ikaw ay pansamantala at walang langit. Gumising ka at sikaping unawain kung gaano kakaliit at walang kapangyarihan para sa iyong sarili at para sa iyong mga kasamahan. Tinuturuan kita mula sa langit, mula sa lugar ng aking tahanan, at sinasabi ko sa iyo, makinig ka sa akin, Bansang Romanian, nasa noo mo ang selyo ng isang Kristiyano sa loob ng 2,000 taon sa linggo na ito. Nakasulat sa ayos ng simbahan ni Kristo ang simula ng paghahanda sa pagpasok sa panahon ng dakilang pag-aayuno bago ang kapistahan ng aking
Pagkabuhay na mag-uli mula sa mga patay 2,000 taon na ang nakararaan, at ngayon ay naalaala ng aking ebanghelyo ang talinghaga ng publikano at pariseo. At kailangang alalahanin ang paglilinis ng mga kasalanang ginawa sa isip at sa gawa pagkatapos ang kasalanan. Ng pagkukunwari, ang kasalanan na nag-aalis ng tao mula sa Diyos, gayon din ang unang itinayong tao na nahulog mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang isip. Dumating ako sa iyong salita, mga taga-Romanya, buksan para sa akin na pasukin ka. Hindi mo magagawa iyon manindigan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya na ako ang salitang ito, na tinatawag ko kayo sa pamamagitan nito, na ako ang kumakatok upang buksan niyo ako at dalhin kayo sa aral mula sa langit, na ibinibigay ko upang turuan ang tao ng kawalang kasalanan, ang kanyang pagkakahawig. Kasama ng Diyos, ang lugar na kapalit ng mga inilipat sa kawalan ng paniniwala ng mapagkunwari na tao maging sa kanyang sarili. Hindi lamang sa mga katulad niya, sa makatuwid, manindigan bilang aking confessor, mga taga-Romanya. Narito, ang oras ay dumating, aking anak, ang mga mapagkunwari ay tumatayo sa iyo at nagpapasakop sa iyo sa ilalim ng salita ng kapangyarihan, sapagkat sila ay mga bulag, sila ay walang Diyos sa kanilang mga gawa. Kahit na sila ay nagsuot ng damit ng pastol at ginawa ang kanilang sarili na karapat-dapat na mang-api. Ang kawan ng aking simbahan, masakit sa akin. Ang mga huwad na pastol na ito ay naghahanda ng pasakit para sa kanilang sarili, dahil ang aking sakit at ng mga inuusig nila ay dumarating sa kanila. Dahil nakikita at naririnig ko itong sakit na dulot ng mga ito, ay sinabi ko noon at muli kong sinasabi, ang simbahan ay mahahati sa dalawa. At ito ay aking ibinibigay upang gawin at pukawin ang mga pastol na ito na sakim sa salapi at walang Diyos na buhay, at ginagamit ang bahay ng Diyos para sa kanilang mga kasamaan, sapagkat mayroon silang isang dayuhang Panginoon sa kanila, na kanilang sinusunod at ginagawa. Gawaing salungat sa Diyos at sa kawan ng Kristiyano, ngunit bumangon, mga taong Romanyan, at gumawa ng pagkakaisa ng magkakapatid para sa laban ng matagumpay na pananampalataya sa panig ng Diyos, at ako, ang Panginoon, ay magpapansin at tutuparin ang iyong pananampalataya, gaano kalaki ang bansang Romanya at ang pagpapahid nito mula sa ako, ang isa mula sa simula upang maging aking mga tao sa loob ng 2,000 taon at hanggang sa katapusan ng panahon. At upang matupad sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya ang dakilang himala, ang aking pagdating kasama ng mga banal, at ang pagpapatalsik mula sa banal na lupain ito ng gawain ng Antikristo, kasama ang lahat kasama ng kanyang mapagkunwari na mga lingkod sa lahat ng paraan at anyo, kahit na nagtatakip sa kanilang sarili ng damit ng mga pastol. Dahil narito sila ay mga pastol ng Antikristo, narito kung paano sila nagkaroon ng katapangan na gumawa ng malaking pinsala sa ilalim ng pangalan ng mga pastor ng simbahan, ngunit inuusig ang Panginoon ng kanilang pagkukunwari. Kung gayon, papansinin ko ang kanilang mapagkunwari na gawain at ipapahiya sila at sila ay matatalo, at ako ay tatayo kasama ang aking mga gawa ng harapan sa kanila. O kung hindi ako matalo sa labanan, at ako ay magtatagumpay laban sa mga umiiyak na naghihintay sa akin. Halika upang ako ay makakaya, dahil ito na ang panahon para ako ay manaig, ako ay kung ano ako, at ito ang sinasabi ko sa mga umiiyak na naghihintay sa Panginoon para sa mga kawalang katarungan sa kanila ng mga mapagkunwari, kayo. Yaong mga Kristiyanong kawan na tapat na mga pastol para sa akin at sa kawan, maghintay sandali. Ako ay pumarito upang hatulan ng mga tupa, gaya ng nasusulat na gawin ito ay isang lihim na nalalabi na iniingatan ng biyaya, at hindi nagluhod sa Antikristo, at sila ay naghihintay na ang tukso ay lumipas at ang mga manlilinlang ay lumitaw, at para sa ang Panginoon na lumabas na matagumpay. At pagkatapos ay hayaan ang Kristiyanong kawan na bumangon sa kabanalan para sa aking pagdating kasama ng araw ng kaluwalhasyan. Amen. Ito na ang katapusan ng mensahe ngayong araw. Pagpalain ka nawa ng Diyos at panatilihin kang malapit sa kanyang pinakasagradong puso. Amen.